Good morning sa mga customer o sa gustong matuto, gustong mag-DIY. May naisa ko na isang washing. Ito yung brand niya. And then double tap to. May dry tab, dryer, spin dryer. May wash tab. Okay. Ito yung mga wiring niya ito yung mga wiring niya. Ito yung wiring ng brand na to. Ito yung wiring diagram. Okay, bakit ito nandito? Unsa may complaint sa customer? So, sa complaint ni customer, ang problema ani is ang iyang spin dryer, di siya mo spin, wala. Yan. Ito yung spin tab niya. Okay. Walang silbi yung dryer. Pero na-diagnose na to, ang problema, ang motor niya. Okay. Okay, si motor ang mismo yung problema. Siya mismo yung details ng motor. Okay. So, ang nakita ko dito, pinaayos na to o repair, no? Ng mga technician. Inatim na pag-repair, pero sad lang na hindi nag-success, no? Wala pa rin sira. Second opinion na tayo nito. Sira pa rin mismo yung spin motor. Ayaw mag-rotate yung mismo yung motor niya. Ayaw to mag-rotate. Mismo mabigat yung brand to. Mabigat. So, ito yung details ng spin motor. Ito yung details niya. Okay. Okay. Dahil sira tong kanyang spin motor, may bago tayong replacement. Ito yung pang replacement na spin motor. Ito yung brand niya. Pero, konting mga kalaman. So, pag sinabi ng mga technician na i-repair to, malabo talaga mo mag-last o tumagal. Bakit? Pag mga ganito kasi, yung setting ng kumpanya, yung tornilyo nito is parang rivets, no? Hindi siya mahirap siya ikalikot. Ito. Mahirap siya ikalikot. Kaya pag kinakalikot to, mahirap na may balik yung dating clearance o yung rotation ng rotator. O sa mga may-ari ng mga wash motor o mga washing machine, meron kayo nito. Parang nasa 70 o 30% lang na ma-repair tong spin motor natin. O kahit anong motor. Bihira lang kung mayroon man hindi talaga maglalast ng matagal. Okay. Any question, any queries regarding ng mga brand, kaya ng mga washing. Okay. Okay, salamat. Have a nice day.